Lahat din naman umati niyan, kaya lang syempre, busy ito eh. Pero nung Wednesday, nakasama natin siya sa prayer meeting. Ano? Alright, baka nakalimutan pa ako. Ire-record na lang po natin yung ating live. Bumalik. Nakuha ba yung aking intro? Kasi ang ating pong internet, bala ko na pong ipaputol talaga. Kasi ginagamit lang natin to every Sunday morning and the rest of the day, throughout the day, hindi na natin ginagamit. So, ang bala ko, paputol na po talaga natin at hindi na natin binabayaran. So, anytime it will be deactivated dahil talagang, kasi tapos naman na ang pandemic, wala nang rason ang mga tao para sabihin niyang bahay lang muna ako, bahay. Hindi po, dapat talaga may gathering, may social gathering ang tao at hindi siya nabubuhay na sa bahay lang. We are created as social being. We need each other. I need you. You need me. Kinakailangan po natin maghalubilo. Alright, tumayo na po tayong lahat. At aawitin po natin ang ligaya ng buhay. Kamayan niyo po ang bawat isa. Mahigpit na kamay at sabihin niyo, magandang umaga and God bless you. Go! Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan. Ang naging kay Kristo ay tunay na ligaya na. Sige po, mag-ikot-ikot kayo at kamayan nyo po ang bawat isa. Nandiyan po si Kagawad Alfredo Ambagan. Kasama niya po ang kanyang may bahay, Ma'am Christy. At si Allen, ay tama ba? Ellen? Allen. Anong pangalan? Allen Belen. Brother Wilson. Brother Wilvin. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Kung kilala mo si Kristo, ligaya ng buhay. Kung siya'y manunubos mo, babaguhin ang iyong buhay. Kung siya ay kakamtan, ang naging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. First Peter chapter 4 verse 11 to 19. If any man speak, let him speak as the oracle of God. If any man minister, let him do it as the ability which God giveth, that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen. Beloved, think is not strange concerning the fiery trials which is to try you, as through some strange thing happen unto you. But rejoice inasmuch as ye are partaker of Christ's suffering, that when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye, for the Spirit of glory and of God resides upon you. On their part he is evil spoken of, but on your part he is glorified. But let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men's matter. Yet is any man suffer as a Christian, let it none be ashamed, but let him glorify God in his behalf. For the time is come, that judgment when begin as the house of God. And if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of the God? Of if the righteousness scarcely be saved, there shall be ungodly and the sinner a fear. Wherefore them and suffer according to the will of God, commit the keeping of their soul to him in well-doing, as unto faithful Creator. May the Lord add to the reading of this word.
Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Break me, mold me, fill me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Tayo po yung mukha, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na mapagpala sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. At muli niyo po kami pinagtipon-tipon sa inyong bahay, sambahan, Panginoon. At maraming salamat din po, Panginoon, sa mga bisita na pumunta po ngayon sa inyong bahay, sambahan, Panginoon. At bigyan niyo po kami, Panginoon, na maayos na pagkaunawa, Panginoon, sa aming maririnig na inyong banal na salita. Gabayan niyo po, Panginoon, ang mga ngaral sa likod ng pulpito, Panginoon, maging sa online, Panginoon, maging ang instrumento at ang special number, Panginoon, at mga choir. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng maayos na pagkaunawa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Pagpalain po sa atin ang mga nagministeryo. Tayo po kumanta ng dalawang hymno. In My Heart There Rings a Melody. Ready, sing. I have a song that Jesus gave me. It was sung from heaven above. There never was a sweeter melody. 'Tis a melody of love. In my heart there rings a melody. There rings a melody in heaven's harmony. In my heart there rings a melody. There rings a melody of love. I love the Christ who died on Calvary, for he washed my sins away. He put within my heart a melody, and I know it's there to stay. In my heart there rings a melody, there rings a melody in heaven's harmony. In my heart there rings a melody, there rings a melody of love. To be my endless steaming glory, with the angels I will sing. To be a song with glorious harmony, where the chords of heaven ring. In my heart there rings a melody, there rings a melody in heaven's harmony. In my heart there rings a melody, there rings a melody of love. Amen. Keep on the firing line. Ready, sing. If you're in the battle for the Lord and right, keep on the firing line. If you win, my brother, surely you must fight. Keep on the firing line. There are many dangers that we all must face. If we die still fighting, it is no disgrace. Coward in the service will not find a place. So keep on the firing line. Oh, you must fight, be brave against all evil. Never run or even lag behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing line. God will only use the soldier he can trust. Keep on the firing line. If you wear the crown and bear the cross, you must keep on the firing line. Life is but to labor for the master dear. Help to banish evil and to spread good cheer.
Great to be rewarded for your service here. So keep on the firing line. And you must fight, be brave against all evil. Never run or even lag behind. If you will be forgotten the right, just keep on the fight. Last stanza. When we get to heaven, brother, we'll be glad. Keep on the firing line. How we praise the Savior for the call we have. Keep on the firing line. When we see the souls that we have helped to win, leading them to Jesus from the paths of sin, with a shout of welcome we will all march in. So keep on the firing line. You must fight, be brave against all evil. Never run or even lag behind. If you would win forgotten the right, just keep on the firing line. Tayo po makaupo na. Lead me, Lord, lead me by the hand and let me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely road that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life, you are my life. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at time I rather go along my way, help me take the right direction, take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life, you are my life. You're the lamp upon my feet. All the time, oh Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my life. You're the lamp upon my feet. All the time, oh Lord, I need you there. You are my life.
And the people say, Amen at Amen. And this time, we are so glad that tayo po ay binigyan ng magandang panahon ng Diyos at hindi niya tayo pinababayaan sa lahat ng mga pangyayari sa buhay natin. May mga kanya-kanya tayong ups and down, may mga kanya-kanya tayong digmaan sa buhay, may mga kanya-kanya tayong mga dinadala sa buhay, pero at the end of the day, mga kapatid, dapat laging ang Diyos pa rin ang ating lalapitan. Amen? Aba, walang tao ah. Si Kagawad Alfredo lang nagsalita. Amen. At mamaya ay bago ako mag-preach o pwede na kayong mag-exit o gusto niyo muna magpakilala o Kagawad. Para na sa ganun tuloy-tuloy na kayo kung ano man ang mangyari dahil ayoko naman din maantala ang inyong pag-iikot dahil ilang araw lang ba binigay sa mga kandidato? 10 days lang. So, Kagawad, please, tayo ka muna bago ako magsimula sa aking pagsasalita. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay nagagalak na maimbitahan dito sa inyong sambahan. Lingid po sa inyong Kalaman, ako po ay taga-Puntong Palay. Kaya po ako ay nagdesisyon, pero unang-una ko pong napansin kanina, talagang nakakataba po ng puso pagpasok ko pa lang, nakita ko yung foundation ng mga bata. Nakita ko dahil maganda. Yung ba namang sino ba ako? Nandyan sila. Pumasok ako, nakita ko yung mga bata. Parang maano yung kalooban ko kasi hindi ko kakilala yan. Lumapit sa akin, nagmano sa akin. Sabi ko, ang babait ka ako ng bata. Hindi ko sukat akalain na ganun yung foundation ni Pastor Mike. Dahil po, bago po ako napunta dito,
para pong inaadya po ng Panginoon na magkakilala kami. Kasi po, si Pastor Rene Orhino, matagal ko po siyang kasama diyan po sa May Arms Corps. Siya po yung naging daan para po ako'y mapunta dito at makasama po ninyo sa araw na ito. Ang totoo po niyan, talagang kaya po ako'y nagdesisyon na pumasok sa politika. Talagang hindi diskontento po ako sa nagiging ano po ng ating politika dito sa Silangan. Hindi po tama, yung tamang serbisyo na para sa tao, hindi po maramdaman ng tao. Ang sabi ko, kung papalarin po ako, gusto kong ilapit yung serbisyong barangay sa mga tao na walang kapalit. Ang sa akin lang po, hindi ko hinahangad na magbigay ng kung ano-ano na ibig kong sabihin, yung bang meron po, maano lang po, yung bang akin na to. Ayoko po ng ganun. Gusto ko po yung kung ano yung serbisyo na dapat na matamasa ng taga-barangay natin, maibigay po natin. Ayoko pong mangako pero sisikapin ko po kung ako'y papalarin na ilapit yung serbisyong yun sa tao. Pangalawa po, yung naranasan ko po, yung nanay ko po tsaka tatay ko senior. 71 tsaka 74 po. Tatay ko po paralyzed. Nakaranas po na pumunta ng barangay para mabigyan ng konting halaga. Malis po ng alas 7, bumalik ng alauna. Sa malit sabi, nanay ko lang nakakuha. Yung paralisadong tatay ko, inabot ng alauna. Walang nakuha. Binipisyo po ng senyor. 3 araw pong hindi nakalakad yung tatay ko. Oo nga po eh. Yung serbisyong hindi po talaga maibigay. Kaya kung sakali din po tayo papalarin, ang gusto kong mangyari, lahat ng benepisyo ng senyor, ihatid. Ihatid. Kasi senyor na yan. Bilang pagrespeto sa matanda, ibigay po natin. Ilang po ang aking gustong mangyari sa mga senyor. Kasi po, may service na ng barangay, bakit hindi may hatid sa bahay? Ang dami po senyor sa Silangan. Makikita nyo, puno po yung ating cover court. Puro senyor. Meron pong akay-akay, meron pong may tungkod na. Bakit hindi po namang kayang ilapit yung benepisyo nyo para sa senyor? Maraming salamat po at ako'y nagagalak na mapunta po dito sa inyong bahay-sambahan na ako po ay talagang lihitimo akong taga rito. At hindi ko po masukat maisip na yung aking yung tatay po nito, William, mag-anakan ko pa po yan, mga yan. Opo, mag-anakan ko pa po yan. Ngayon lang po, malawak po yung kasi ang talaga, ay opo, tribo po ng mga abuhin kami. Kaya po okay nalulugod at nakita ko po yung halos kamag-anakan kong malapit sa akin. Maraming salamat po at maraming talaga. Hindi ko na kailangang isa-isa sa inyo kay lahat. Maraming salamat po, Mike. Praise God. Oh, kamag-anak pala ito ng mga Belen, ano? So, purihin ang Panginoon at hindi naman lahat talagang masasabi nating magbibigay ng oras, panahon. Pero purihin ng Diyos na kayo po ay nagkaroon ng oras na makadalo. Of course, kasama niya po ang kanyang may bahay, Madam Christy. Ano po, tayo po kayo. O baka kayo maboto nila. Hindi po si Freds Wilfredo po ang ating susuportahan sa panalangin. Okay, salamat po. And this time, ay sino pa ba dito tumatakbo? may tumatakbo pa rito. Welcome kay Nanay Milagros, nakasama na natin. Ano? Matagal siyang nag-iikot-ikot sa bandang Luzon no? Ngayon lang siya nakarating. Ano? At purihin ang Panginoon. Senior na po natin yan. Sana mangyari nga po yan. Actually, yung sinasabi nilang sa senior benefit na pag umabot ka ng 100 na taon, isa ka palang ibibigay yung Centennial Award.
Naku, sabi ko pa, tama naman yung isang panukala ng senador na bakit hihintay pa natin ng 100? Dapat 80 pa lang or 70 pa lang, bigay na. Kung hindi man kaya ng 100, at least partial ibigay na. Wala eh. Hindi talaga totoo yun, may mga senior tayo na hinahanap. Yung bang logic lang na hindi naman kaya na talaga makapunta ng barangay, kinakailangan pang makita. Kung yung barangay ang pupunta sa di gawin, yung election nga nagagawa yan eh. O, di ba? So sino mga senior natin dito na gustong yung may mga lola tayo na nasa bahay ngayon, di ba? Alright, tumayo na po tayo at tayo po ay magsisimula na sa gawain ng Panginoon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tunay naman ang sinabi ng Panginoon, pagka ang matuwid ay dumadami, kapag ka ang mga righteous leader ay dumarami, ang bayan ay nagagalak. Sabi po ng Proverbs 29:10 yan, 29:2, na kapag ka dumadami ang mga matuwid na leader, ang bayan ay nagagalak. At pag-pray po natin yan, na sa darating na halalan sa Lunes, ay maging bahagi po tayo. I-exercise po natin yung rights natin. Kung hindi ka bumoto, prinsipyo lang po yan, wala kang karapatang magreklamo. Kinakailangan kung ikaw ay nasa legitimate age na 18 years old, you enroll yourself. Ano tawag natin doon? Exercise. Hindi, pagka hindi pa, i-register mo na yung pangalan mo dahil karapatan mo yan para pumili ng magiging politiko sa ating bayan. Alright? Basahin po natin Mark chapter 9, verse 2 to 13. Mark chapter 2, verse to 13. Nakita na po? Say amen. O, ilan pa lamang. Marcos, kabanatang 9, versikulo 2. Hanggang verse 13. Okay, ganito po ang pagkakasabi. Basahin po natin. Ready? Read. And after 6 days, Jesus taketh with him Peter and James and John and leadeth them up into an high mountain apart by themselves, and he was transfigured before them. And his raiment became a shining, exceeding white as snow, so as no fuller on earth can white them. And there appeared unto them Elias with Moses, and they were talking with Jesus. And Peter answered and said to Jesus, Master, it is good for us to be here, and let us make 3 tabernacles, one for thee, and one for Moses, and one for Elias. For he wist not what to say, for they were sore afraid. And there was a cloud that overshadowed them, and a voice came out of the cloud, saying, This is my beloved Son, hear him. And suddenly, when they had looked round about, they saw no man anymore, save Jesus only with themselves. And as they came down from the mountain, he charged them that they should tell no man what things they had seen, till the Son of Man were risen from the dead. And they kept that saying with themselves, questioning one with another what the rising from the dead should mean. And they asked him, saying, Why say the scribes that Elias must first come? And he answered and told them, Elias verily cometh first, and restoreth all things, and how it is written of the Son of Man, that he must suffer many things, and be set at naught. Last verse 13, But I say unto you that Elias is indeed come, and they have done unto him whatsoever they listed, as it is written of him. Panginoon, marami pong salamat sa sandaling ito na kami po ay nakapagbasa ng inyong mga salita. Oras ng pagsamba, oras po ng paglapit sa inyo, oras ng pagninilay-nilay ng buhay po namin na kung wala kayo, ay wala rin po kami. Sa oras nito, dakilang Diyos, ay patuloy po kayong gumawa sa inyong mga anak, maging sa mga kaibigan po namin na nandito. Kaligtasan po ng kanilang mga kaluluwa ang aming unang inilalapit. Naway, wag pong lisanin ang lugar na hindi nakamtan, nakilala ang aming tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siyang tagapagligtas ng aming kaluluwa. Na kung hindi ito, Panginoon, walang
kwenta, wala nang katuturan ang buhay namin kung walang Diyos na nagkatawang tao at ibinigay ang kanyang buhay para sa amin. At muli siyang nabuhay, Panginoon, at pinapatunayan na kahit ang kamatayan ay hindi makapananaig sa Kanya. Gayon din, Panginoon, ang mga taong tatanggap, kikilala sa aming tagapagligtas, bagamat siya'y mamatay, ang sabi ng Biblia, siya'y muling bubuhayin kasama at kalakip ni Kristo. Pagpalain niyo po ang inyong mga salita, pagpalain niyo po ang inyong lingkod, pagpalain niyo po ang bawat pastor, pagpalain niyo po ang mga iglesia, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayo. Ang sabi po dito, yung verse 2, and after 6 days, Jesus taken with him Peter, James, and John, ang tatlong disipulo ng Panginoon. Saan po dinala? Dinala po sila sa mountain. Ang pagkakaalam po natin, ang mountain po na ito ay Mount Horeb, na kung saan ay dito sila kakatagpuin ng Panginoon. Apart by themselves, he was transfigured before them. Nagbago yung pagkatingin nila kay Kristo. Nagbago yung tingin nila kay Kristo. Ang sabi ng Biblia, transfigured, from the word Greek word metamorphosis. Ang ibig sabihin po niyan, kapag nanonood tayo ng mga cartoons, from ordinary man, nagiging superhero. Ano? Mula sa kanyang natural na tao, natural na kakayahan, pagka bigla siyang lumulok ng bato, nag-iibang anyo. Ano? Pero hindi ito yung sinasabi ng Biblia na ang Panginoong Hesukristo ay naging super cartoons, naging X-Men, naging Marvel. Ano ba yung mga napapanood natin na yan? May mga kanya-kanyang mga superpower. Mga kapatid, nag-transfigure ang Panginoon nung mga oras na ito nang sila po ay dali ng Panginoon o ang Panginoon kasama si James, si Peter, and John. Nakita at namalas ng kanyang mga disipulo yung kaliwanagan, yung liwanag na hindi pa nagaganap sa kanilang buhay. Ang sabi po doon, no fuller on earth can white them. Mga kapatid, yung Shekinah glory of God na kung papaano kinatagpo si Moses sa bundok ng Sinai ay gayon din ang nangyari sa mga oras na ito. So mga kapatid, I want you to think about Moses and Elijah met God on the top of the mountain. Nagkaroon sila ng pagkakataon na makita si Moses, na makita si Elisha that time na sila'y nabubuhay pa during the Old Testament. Naririnig lang nila, nababasa lang nila, si Moses, si Elijah. But this time mga kapatid, they saw Moses and Elijah that time. Mga kapatid, Moses represents the law. Sa kanya ibinigay ang Pentateuch, the Ten Commandments. And Elijah on the other hand represent the prophets. Sa panahon naman niya, ang mga panahon ng propeta. Mga kapatid, the mountain top experienced the parallel Moses going up to the mountain. Makikita po natin yung mga parallel, ibig sabihin yung mga pagkakahawig na ito. When Elijah becomes discouraged, he goes on a mountain. Pumunta si Elijah sa bundok. Bakit? Nagkaroon siya ng matagumpay na pakikipaglaban sa bundok ng Carmelo. Pero na-discourage siya sapagkat merong pagtangka sa kanyang buhay. Ang sabi niya, hindi ako magaling katulad ng aking mga tatay. Ang sabi niya, mas mabuti pang mamatay na lang ako. Siya'y naupo sa ilalim ng puno at ang sabi niya, better for me to die. Mga kapatid, kapag ang tao na di-discourage, ang lagi niyang iniisip, mas mabuting mamatay na ako. Pero anong ginawa sa kanya ng Panginoon? Hindi siya pinayagan na gano'n sapagkat may mga layunin pa ang Diyos sa kanya, may papagawa pa sa kanya ang Panginoon sa kanya. Anong ginawa sa kanya ng Panginoon? Pinakain siya. Pinatulog. Nung magising siya, nagreklamo ulit siya, pinatulog ulit, pinakain ulit. Hanggang sa bumalik yung kanyang kaisipan sapagkat ang sabi sa kanya ng Panginoon, not by wind, not by earthquake, not by fire, mangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang maliit na tinig. Mga kapatid, habang kayo'y mga nakaupo dyan, tulad na nabanggit ko, may mga kanya-kanya tayong dalahin. Tama? Ilan sa atin bago kayo pumunta rito, pupunta ba ako o hindi? Kailangan kong unahin to, magkaaway kami. Naku, marami akong gagawin, ganito, ganyan-ganyan. Mga kapatid, ilan sa atin ang bago pumunta dito, like Elijah, very discouraged. Pero tandaan po natin, kinausap siya ng Panginoon.
Sapagkat kung hindi siya kakausapin ng Panginoon, magiging walang kwenta ang buhay niya. Pero that time, kinausap siya ng Panginoon, marami siyang mga na-anoint na hari that time. Mga kapatid, katulad ni Moses, makikita po natin na talagang ginamit siya para ang bayan ng Israel ay tanggalin sa pagkakaalipin sa Ehipto. Ginamit siya para ang batas ng Panginoon, siya ang gagamitin, isusulat ng Diyos sa tapyas na bato at ipapabasa at ipaiintindi sa mga tao. Doon yon sa bundok ng Sinai. Mga kapatid, why Elijah and Moses, they represent the law and the prophets, they were both great deliverers. Pareho silang mahusay magdala ng mga tao. Together, they represent the prophetic tradition that points to the Messiah as the fulfillment. Itinuturo ng batas na ibinigay kay Moses na ang tao ay hindi lamang nakasentro sa batas. Yung mga commandments ng Panginoon. Na lahat ng ito, mga kapatid, baliktad. Ang tao natali sa batas. Nasamahan pa ng mga kung anong mga sabi-sabi. Nasamahan pa ng mga, may mga kakantahin yung mga bata mga pamahiin ng tao, ng mga filosofiya and ideology ng tao. Hindi lamang sa batas ng Diyos, kundi maging sa batas ng tao, doon nakafocus ang tao. Kaya minsan makikita mo, ba't di mo ginagawa yan? Kasi sabi ng lola ko Bakit ninyo gagawin yan? Kasi sabi ng mga ninuno namin. Mga kapatid, kung ikaw ay nakakilala na sa salita ng Panginoon, pinalaya na tayo sa lahat ng mga sabi-sabi, sa lahat ng batas, sapagkat lahat ng batas na sinulat ng Panginoon ay magtuturo sa darating na Mesaya. Tandaan po natin that the law is just our schoolmaster na siyang magdadala sa atin kay Kristo. Hindi magtatali sa atin at magiging katulad tayo ng mga Fariseo, ng mga scribes, na masyadong istriktong-istrikto pagdating sa batas. Ang sabi ng Panginoon, kapag ginawa mo ang 10 utos at sumaway ka sa isa, yung 9 na ginawa mo, baliwala. Kaya nga po, by grace, by mercy, and by faith sa panahon po natin, sapagkat wala talagang makakatupad ng batas. Walang makakasunod sa 10 utos ng Panginoon. Walang makakatiyak talaga na kaya niyang ganapin ang 10 utos ng Panginoon. Pag nag-uusapan lang ang Diyos-Diyosan, mga kapatid, hindi lang naman tumutukoy sa mga inanyo ang tao. Inanyo ang mga bagay na inukit sa kahoy o sa bato. Kahit sa puso niya, meron siyang Diyos, mga kapatid. So mga kapatid, their appearance draw from Malakay, kahit na ang Panginoon, na si Pedro, alam niya ang tungkol kay Moses and Elias. Mga kapatid, pinakita dito ng Panginoon the glimpse of the glory of God. Yung pahapyaw lang. Ano pong sabi rito? And his raiment became shining, exceeding white as snow, so as no fuller on earth can white them. Kahit ang sunrocks, hindi kayang paputiin. Talagang nung makita ni Pedro, ni Peter and John, talagang sobrang liwanag at namamangha sila sa nakita nila sa Panginoon. Tayo, pag nakakita ng mga buong puting-puti, isipin, ay, grabe mga puti yan . Ang mga nanay, alam na alam kung ang damit na nilaban ay maputi o may mancha . Mga nanay, alam nyo ba yan? Alam ba? Ay, may mancha yung damit niya, hindi talaga kulay puti. Nung araw, pag naglalaba, binabad na yan, binilad na sa araw, may pamalo pang ginagamit. Ginaganyan pa yan para mas lalong pumuti. Ngayon, hindi na. Hinahayaan ng maitim, kahit hanggang dito sa Kohelyo. May mga alam ako sa mga nabibigyan natin ng damit, disposable. Hindi marunong magtabi ng gamit, hindi marunong magtabi ng damit. May mga anak tayo dito na ewan ko ba bakit ganun. Pero nagpapasalamat ako, may mga nanay na very responsible pagdating sa kanilang mga anak. Now mga kapatid, ang sabi ng Biblia, exceeding white as snow, so as no fuller on earth can white them. Pinakita ng Diyos kay Pedro, kay Juan, ang
silip doon sa maliit na kaluwalhatian na magaganap sa kanilang buhay. Mga kapatid, sa panahon natin, ngayong ikaw ay nakakilala sa Panginoon, ngayong ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, ipapahayag sa iyo ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian kahit na maikli. At mararanasan mo na dating wala, ngayon meron na. Hindi na yung panahon na makakakita pa tayo ng kung ano-anong mga mirakulo, makakakita pa tayo ng mga kung ano-anong himala. Mga kapatid, hindi iyon ang himala na sinasabi ng Biblia. The glimpse of glory is that one day na ikaw makasalanan, na ikaw walang patutunguhan. The glimpse of glory is the salvation that you will receive from the Lord Jesus Christ. Once you learn to know the Lord Jesus Christ, when you accepted Him as your Savior, mga kapatid, makakakita ka ng glimpse of hope. Diba? Sino ba sa atin nung bago tayo makakilala sa Panginoon, diba lahat ng buhay natin pawasak, walang direksyon, punong-puno ng bisyo, wala tayong pangarap sa buhay, naging tatay tayo, naging nanay tayo na parang kung ano na lang ang mangyari sa mga anak natin. At ang mga anak natin ay parang lumalaki na hindi sa ating mga kanlungan, kundi lumalaki sa kalsada, lumalaki sa turo ng mga tao, kung sino-sino mga tao. But when we came to know the Lord Jesus Christ, like Peter and John, they saw the glimpse of glory of God na kung wala ang Panginoon, hindi nila makikita ang kaluwalhatian ng Diyos. Mga kapatid, sa panahon natin, wala tayong makikita ngayon yan. Ang tao pa man din, masyadong maparisyon, masyadong maano sa mga milagro. Hindi iyon, mga kapatid, lahat din ng mga pinagaling ni Kristo, lahat ng mga pinalakad ni Kristo, lahat ng mga binigyan ng paningin ng Panginoon. Mga kapatid, pagkatapos na nag-preach pa rin siya, lahat din yung mga nangamatay. Lahat din yung mga nagutom. Ang sinasabi lang natin dito, kahit gawin ng Panginoon sa panahon natin, kundi sila sasampalataya, kundi sila tatanggap kay Kristo, baliwala din. Sapagkat ang pinakamahalaga sa buhay ng tao, hindi yung nalagyan ng pagkain ang kanyang sikmura. Hindi yung nagkaroon siya ng kayamanan, kundi kung siya'y makakakilala kay Kristo. The glimpse of glory, mga kapatid. Very ambitious sila eh. Kaya nagpapasalamat po tayo, pinakita ito sa kanila na one day, the glory that shall be revealed to us. Sabi nga dyan, hindi kayang ikumpara sa panahon na meron tayo. Meron kang suffering, meron kang pagdurusa, meron kang mga bagay na hindi mo maintindihan. Bakit nagaganap sa iyo? Naglilingkod ka naman, nagtitiwala ka naman sa Panginoon, nagpe-pray ka naman, inuuna mo naman siya, nagbibigay ka naman sa Panginoon, biglang may ganun. Mga kapatid, pagka ni-reveal sa iyo ang kaluwalhatian ng Panginoon, sasabihin mo, mabira naman pagsubok to, wala pala ito sa ibibigay ng Diyos sa akin pagdating ng araw. Mga kapatid, are you excited to see the glory of God? Mga kapatid, ang isa sa mga glory na binabanggit ng Panginoon is makasama natin si Kristo pagdating ng araw. Secondary na lang na makita natin ang palasyo ng Panginoon. Secondary na lang na makita natin ang mga propeta, ang mga nanay natin na nakakilala sa Panginoon na nauna na. Secondary na lang na makita ko ang mga anghel ng Panginoon. Secondary na lang makita ko si Michael the Archangel, the Gabriel, mga seraphim, mga iba't ibang klase ng mga anghel sa langit. Secondary na lang na makita ko ang mga sapphire, ang mga gold, yung mga ginto na tatapakan natin, yung mga pader na ginawa sa ginto. Mga kapatid, secondary na lang yun. Pero talagang ang pinaka-glimpse of glory na makikita natin one day ay ang Panginoon na mukhaan. Kaya kung hindi ka excited, ngayon pa lang naiinip ka, ano ba yan? Tagal na service. Mga kapatid, pagdating sa langit, eternal na ang paglilingkod natin sa Panginoon. Baka mamaya, ikot ng ikot yung pit mo dyan. Ang tagal naman ni pastor. Ano ba yung kumanta dyan? Mga kapatid, pag nasa church tayo, ang ating priority ay walang iba kundi ang Panginoon. Because this is just an exercise. Hindi po pwedeng pag nasa church tayo, may mga galit-galit tayo dito. Kasi pagdating sa langit, wala ka nang iiwasan doon. Kaya dito pa lang sa church, pinapractice po natin ang pagmamahalan. Walang matalino. Walang mayaman. Walang mahirap. Walang duka. Pastor natin, ang hirap lapitan, parang ang yaman. Kung ginawa ko po yan na mahirap akong lapitan, papaano ko kayo nadala sa Panginoon?
Nakita agad ni Kagawad, Fred. Pastor, iyan po. Ay, Pastor, alam mo, natawag ko kayo tuloy, Pastor. Kanina si Wilson naman, natawag kong Kagawad. Baliktad. Baliktad kayo. Manonotice nila yan eh. O yan, nanotice nila ang mga anak natin, naturuan natin. Nung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon yung mga hindi naman nagbe-bless yung mga yan eh. Ang mga bata ngayon, pag nakita yung mga magulang, tay, ayos ba tay? Ganyan mga bata ngayon. Ang titindi pa ng mga bata ngayon, pag nagbumura, ang liliit-liit pa, pero kung makaina, grabe. Tinuruan ba natin magmura? Hindi natin tinuruan yan. Nakakuha nila yan sa labas habang wala pa tayo. Busy-busy tayo sa pagtatrabaho natin. Galing sa labas yan. Pumasok yan. Naglakbay yan. Hanggang sa nakarating sa bahay. Pag uwi niyan, may daladalang mga basura na yan. Huwag mong turuang magmura. Huwag mong turuang manigarilyo. Huwag mong turuang gumawa ng mga mali. Along the way of his life. Kung di tayong mga magulang, hindi tayo magiging aware, tayo rin ang sisira ng ating mga pamilya. Ako, alam ko naman yung sinasabi ko eh. Pastor, parang ano yan ha? Parang theology, parang ano lang yung theoretical lang yung sinasabi nyo. No, I know what I mean. Nabuhay ako talaga kung anong sinasabi ng walang tatay, walang pagkain, sira ang pamilya. Alam ko yun. Alam ko yung sinasabi ko. I know what I mean. Kasi hindi nyo alam eh. 3 kaming pamilya. Ang dami namin magkakapatid eh. O paramihan tayo. Kami, 14 kami magkakapatid. May dadami pa ba sa inyo? 14 kami. Ang tatay ko, 3 naging asawa. 3 panghuli kami. Panghuli. O paano ako, kung hindi ako nakakilala sa Panginoon, kung hindi ako nakarinig ng salita ng Panginoon, isa ako sa may rebellious heart. Sasabihin ko, ba't ginawa ng tatay ko yan? Ganun din ang gagawin ko. Aba, pinahirapan ko din buhay ko pagdating ng araw. Pati yung magiging anak ko, pinahirapan ko. Baka isumpa din ako niyan. Actually, may ganyan akong kapatid. Until the death of my father, hindi niya mapatawad. Mga kapatid, God will reveal to us at least a glimpse of the glory of God. Are you excited for that? Kung ikaw ay tinatamad, para nagdadalawang isip ka, paano makikita ang glimpse? Yung pasulyap lang na kaluwalhatian ng Panginoon. Mga kapatid, alam nyo ba, pag naglilingkod tayo, kahit pagod ka, biglang nagpatawag si pastor, may sasabihin si pastor, maglilingkod tayo sa Panginoon. Mga kapatid, anong pakiramdam na matapos natin ang isang ministeryo sa Panginoon? What a fulfillment. Ewan ko sa mga nanay natin, di ba? 2 araw tayong magkasama, puyat tayo. Kinabukasan, gigising pa kayo kasi magluluto pa kayo para sa mga kapasturan. Di ba? Sabi ko, iba talaga din ang kilos, ang galaw at linis ng mga nanay kapag sila ang nagtrabaho. O baka magalit yung mga young people sa akin. Ha? Mga young people, ha? Matuto kayo sa mga nanay kung gaano sila kasipag, kahusay. Nung sinabi kong ganung oras, naunahan pa ako nung umaga. Ano? Pero salamat sa Panginoon. At tayo ay natuturuan ng kanyang mga salita. Ang sabi po dito, for as many are led by the Spirit, Romans chapter 4 verse 14, they are the sons of God, for ye have not received the spirit of bondage again, but ye have received the spirit of adoption. Natanggap na natin ang espiritu ng Panginoon. Wala na tayo doon sa espiritu ng pagkakaalipin. The Spirit itself beareth witnesses with our spirit. Yung espiritu ng Diyos at yung espiritu tinanggap natin, nagkakaunawaan yan. Dati may pagkontra yan eh. Di ba? Sino yung dumating na yan? Pastor daw yan eh. Anong gagawin yan dito? Di ba? Nagtataka pa tayo. Ano kaya tinuturo ng church na yan? Ano kaya ginagawa ng mga tao dyan? Bakit ang ganit tsura ng mga tao dyan? Dati hindi naman ganyan yung kaibigan ko. Ngayon, lumabas sa bahay nila, ba, mahahaba na damit nila. Nung lumalabas nga sa bahay, wala kang kapula-pula dito. Aba, nung lumabas, nung nakakilala na sa Panginoon, may mga pula-pula na rito. Dito pa, pati dito umabot yung pula. Binabago ng Panginoon. The Spirit itself beareth our spirit. At ang sabi po dito, and then we cry, Abba Father, the Spirit itself beareth witnesses, our spirit, that we are the children of God. Because you have now the Spirit of God, mga kapatid, tayo'y kanyang mga anak. At nalalaman ng Diyos ang ating mga bunga.
At ang sabi po rito, and if children, then heirs, heirs of God and joint heirs with Christ, mga tagapagmana. Hindi naman tayo mga Hudyo eh. Naging bahagi tayo ng pangako ng Panginoon sa mga Jerusalem, sa mga Israelites. Pero dahil sa kanilang katigasan ng ulo, na ibaling ng Panginoon ang kanyang mga pangako sa mga hentil. Sino yung mga hentil na yan? Iyan yung mga bayang hindi pinili ng Diyos. Sino yan? Ako yan, ikaw yan. Lahat ng mga bayan na nakapaikot sa Israel. Ngayon, ang ating balita, mga kapatid, o lumalabas na yung kung sino ang talagang tunay na may kasalanan sa ginagawa ng Hamas against Israel. Nagsasalita ng mga Palestinians that Hamas did not do anything for them good. For how many years, masyado silang inalipin ng mga Hamas. At sinasabi nila na ang Hamas daw ay kakampi ng Palestine, ay nakikisawsaw pa ang Egypt, pati mga Arabians. Mga kapatid, kung talagang tunay ang kanilang ideology, mga kapatid, ang Hamas ay hindi papatay ng mga bata. Pwede nyo kung barilin sa harapan ng magulang, kung putulin yung ulo ng isang bata sa harap ng kanilang mga magulang. Look at the conflict. Ang gusto rin ng Panginoon ay maligtas ang mga Palestinians. Gusto rin ng Diyos na maligtas ang mga Hamas. Gusto rin ng Diyos na maligtas ang mga Pilipino. Mga kapatid, ang sabi po dito, verse 18, for I reckon that the suffering of this present time, sapagkat napapatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat na maitutumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Mga kapatid, ano ang iyong pinagdaraanan ngayon? Maliit lang yan. Kayang-kaya mo yan. Hindi ka basta bibigay. Bakit? Kasi alam mo may Diyos nang umaagapay sa'yo. Lalo na kung tayo mga lalaki. Lalaki ako! Sabi nung lahat sila lalaki, biglang pagdating doon sa kabila, lalaki ako! Lahat ba ng mga lalaki natin dito ay lalaki? Lalaki ako! Pakisabi nga. Kung sabi nung lalaki, di ba? Ang tatay niya, general. Magpupulis ka ba? Hindi. Ibog na gano'n, no? 1 minuto. Hindi, tayo, ayoko. Nilubog ulit, 2 minuto. Tatay talaga ayoko. General yung tatay niya. Ba, nilubog ng 5 minuto? Opo, magpupulis woman na po ako. Bira. Mga kapatid, ang nilikha ng Diyos, lalaki at babae. Tandaan po natin na may ibibigay ang Diyos na kaluwalhatian pagdating ng araw. Are you ready for that? Okay? Opo, Pastor. Ay, apo kagawad. At okay, nalilito ako. Salamat po ha. Okay, mag-exit na po sila. Opo. At opo. Next time. Salamat po. Ingat po kayo at papanalangin po natin yung inyong pagtakbo. Opo. God bless you. Ito po ay kamag-anak ng Belen tribe. Ayan. So number 2 is the gravity. The gravity of their desire. Yung bigat na kanilang inaambisyon ng mga oras na ito. Nung ipakita ng Diyos yung kanyang kaluwalhatian, ang sabi po dito, biglang nag-isip si Pedro. Kasi this time, panahon sila ng pagsasakop ng mga Romano. Nakita nila na kung gagawin nilang may nasa kanan, may nasa kaliwa, at si Kristo'y nasa gitna, mga kapatid, pagkakataon na ito para silang promote. Ang sabi dito, there appeared unto them Elias with Moses, and they were talking with Jesus. Nakita nila si Kristo, nagningning, lumuwalhati, at siya'y talagang namangha sila sa kanilang nakita. Sinusundan sila ng mga tao sapagkat kay Kristo. At nakita nila na yung kanilang tinitingalang si Moses, yung kanilang kinikilalang si Elias, this time, kausap na ni Kristo. Bilhin nyo yung mga patay, muling nabuhay at kausap ni Kristo. Kung ano man yung kanilang pinag-usapan, wala tayong alam. Pero nakita nila yung pagkakataon na maglagay sila ng tabernakulo. Ang sabi po dyan, then Peter answered and said to Jesus, Master,
It is good. Nakita nila eh. Bino mo, yung Moses na kanilang naririnig sa kanilang mga forefathers, buhay. Si Elias na propeta na kinuha ng chariots of fire na hindi namatay, nakita ni Pedro. Ang sabi po dito, and they were talking with Jesus, it is good for us to be here and let us make 3 tabernacles, one for thee, one for Moses, and one for Elias. Mga kapatid, tignan niyo po yung gravity, yung bigat ng kanilang ambisyon, yung kanilang aksyon, at yung kanilang pagiging aggressiveness na wala sa lugar. Kapag ka ang tao, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo to, anuman ang gawin ng Diyos sa buhay ninyo na pagpapala, bigyan man kayo ng pera, bigyan man kayo ng kapangyarihan, anuman ang iangat sa inyo ng Panginoon, mga kapatid, wag na wag kayong makakalimot na may Diyos na nagpala sa inyo. Kung sakaling ipakita sa inyo yung kalawalhatian ng Diyos at kayo'y maglilingkod at kayo'y gagamitin ng Diyos at pagpapalain kayo ng Panginoon at aalisin kayo ng Diyos sa hirap ng buhay, ipopromote kayo, bibigyan kayo ng magandang trabaho, wag na wag mo niyong makakalimutan na lahat po tayo pare-parehong nakatungtong pa rin sa lupa. Hindi ko kayang pagmalaki ang bulsa ng aking pitaka. Kahit ang mga diploma or degrees, ang mga conference na itanong ko mga kapatid, hindi ko kayang ipagyabang kahit sa Panginoon. Kahit sa tao, nahihiya ako. Mga kapatid, ang ginawa ni Pedro, sabi niya, Panginoon, magtayo tayo. Mga kapatid, masyadong aggressive. Nakalimutan nila na may desisyon ang Panginoon sa kanila. Di ba? Anong pakiramdam ng mga taong tumatayo dito? Anong pakiramdam na mabigyan ka ng bahagi sa paglilingkod sa Panginoon? Anong bahagi? Anong pakiramdam na makakakilala ka ng mga taong politiko? Anong pakiramdam kapag kinakamayan ka ng mga taong may kilala sa lipunan? Sana po hindi nagbabago ang ating anyo sa harapan ng Diyos. Ganyan po ang nangyari. Sabi pa ni Pedro, Panginoon, okay to ah. Ayos to ah. Kasi nakikita nila yung Shekinah glory of God, talagang pinaikutan sila ng ulap ng Panginoon eh. Kasi nung oras nito mga kapatid, privilege nila na gawin ito sa kanila ng Diyos. Mga kapatid, the gravity of their desire. Tingnan po natin, kapag tayo ay binigyan ng blessing ng Panginoon, handa ba tayo? Responsable ka na ba na kung ano man ang ibibigay sa iyo ng Panginoon, hindi mo aaksayahin yan? Na kung matututo ka na sa instrument mo, baka gamitin mo na sa sanlibutan. Baka kapag umaawit ka na dito, magyabang na tayo. Hindi po dapat. Ano pakiramdam nung kumanta dito nung Wednesday? Anong pakiramdam? Di ba sobra kabog? Yung tono na dapat inaasahan mo, iba na lumabas. Di ba? Mami Carlota. Asan si Mami Carlota? Kung malimbawang bigyan ka ng anong boses ni Nightingale. Sino 'yun? Lani Mesalucha. Kung si Brother Wilson ay iangat ng Panginoon maging obispo ng Silangan. O kaya si Tatay Junel maging engineer. Tapos ang mga nanay natin dito, hindi na nanay ang tawag ko sa inyo, mga donya na. Tapos ang mga anak natin, na mga ganyan-ganyan, mga dating malaging may 11 lang dito yan. Ngayon, mga professional na kayo. Paalala lang ito, kasi pwedeng gawin ng Diyos yan anytime. Yung mga tatay natin na pwedeng bigyan at magkaroon na kayo ng inyong mga sariling negosyo, na hindi na kayo na masukan, yung kayo na mismo ang gumagawa ng oras ninyo, may kakayahan na kayo magpatakbo. Paano? Mga kapatid, ang sabi ni Pedro, Panginoon, okay to ah. Gawa tayo ng tabernakulo, isa sa'yo, isa kay Moses, isa kay Elias. Kasi iniisip nila, magkakaroon sila ng mga kakampi. Magkakaroon na sila ng tagapagligtas ng mga oras na ito. Pero mga kapatid, ang ginawa ng Diyos, inalis. Ang sabi po dyan, and there was a cloud that overshadowed them. And the glory of the Lord filled the temple. Mga kapatid, ang sabi po dyan, and there was a cloud that overshadowed them. And the glory of the Lord filled the temple. Mga kapatid, ang sabi po dyan, and there was a cloud that overshadowed them. And the glory of the Lord filled the temple.
Nung habang sinasabi ito ni Pedro, hindi niya alam kung ano yung lumalabas sa kanyang bibig. Parang nagsisisi siya sa bandang huli. Ang sabi nito, and came out a cloud that saying, "This is my beloved son." Sino tinutukoy doon? Hindi si Moses, hindi si Elias. Kung bakit nakita nila ang glory ng Panginoon, kung bakit sila nagkaroon ng pagkakataon ng mga disipulo ng Panginoon, ang sinasabi ng Ama na tinig mula sa langit, ang sabi niya, "This is my beloved son." Sino ito? Mga kapatid, walang iba kundi si Kristo. At ang sabi ng boses mula sa Ama, hear Him. Mga kapatid, God's voice is our command. Ang tinig ng Diyos ang siyang ating sinusunod. Itong tinig na ito, mga kapatid, will give us the right direction. It will give us the discernment. It will give us a divine revelation from God. Pag sinasabi ko pong God's voice, mapapansin ninyo, minsan bumubulong ako, minsan sumisigaw ako. That's the art of preaching na meron ako. Hindi ako pwedeng maging, mga kapatid, sa oras po na ito, tayo po ay maglilingkod sa Panginoon. Buksan po natin ang ating mga talata at ganito po ang sabi ng Diyos. Mga kapatid, pag ganyan ang boses ko sa buong isang oras, palagay ko sa inyo lahat may mga sapot na. Meron lang akong mga combination of preaching na ginagawa. Kasi ano ba ang kongregasyon natin kung hindi ako bibiyayaan ng Diyos sa pagsasalita? Anong composition ng church meron tayo? Meron tayong senior. May mga nanay, tatay tayo dito. May mga young people tayo. May mga bata tayong kasama dito. Na kung hindi ako bibiyayaan ng Diyos sa pangangaral, mga kapatid, baka iwan nyo ko. Baka tulugan nyo ko. Kaya salamat sa Panginoon, pero in toto sa lahat ng ito, it is still small voice ng Panginoon. Ang boses ng Diyos, ang siya pa rin natin pinakikinggan. At salamat sa Panginoon, na sa tuwing ipangangaral ang salita ng Diyos, mga kapatid, hindi tinig ko ang aking sinasabi sa inyo. Hindi ang aking sarili ang pinipreach ko dito, kundi ang sinasabi ko dito, mga kapatid, ang salita ng Diyos ang ating pinag-aaralan. Kaya may nababago, merong kinakausap ang Diyos, hindi ko salita, mga kapatid, kundi salita mismo ng Diyos. Kaya kung merong pagpapalain, kung merong gagamitin ang Diyos, mga kapatid, hindi ko salita, kundi ang salita ng Panginoon. Mga kapatid, the Transfiguration. Ito po ang title natin. Papaano magbabago ang buhay ng isang tao kung siya mismo ay nakikinig ng salita ng Panginoon. Hindi po sa akin, kundi ang salita ng Panginoon. Dito ko na po tatapusin ang ating pag-aaral. In toto, sa ating pag-aaral, mga kapatid, in toto, may mga gagawin ang Diyos sa buhay natin. Mula nung makakilala ka, until now, ang gagawin ng Diyos, hindi pa ganon. Hindi pa bulusok. Hindi pa baba ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Ang gagawin ng Diyos, hindi rin pabigla. Pwedeng may gawin ng Diyos na pabigla, pero step by step, ladder by ladder, procedure by procedure, mga kapatid, may gagawin ng Diyos na pagpapala sa buhay mo. The Lord will show you the glimpse of the glory ng ministry. Pero ang tanong, magpapagamit ka ba sa Kanya o hindi? Kasi kung hindi ka magpapagamit, yung blessing na ibibigay sa iyo ng Diyos, nakaganon lang, nakahang. Pero kung ikaw yung magpapagamit sa Kanya, little by little, mararamdaman mo, may ginagawa na ang Diyos sa buhay mo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa umagang ito.
Tumayo na po tayo at tayo po ay patuloy na manalangin sa Panginoon. Ngayong ikaw ay nakakilala na sa Diyos, para sa ating mga kaibigan, para sa ating mga nakakilala na, ang susunod na gagawin mo ay susunod ka na sa tubig ng bautismo. And that is the first step ng iyong obedience sa Diyos. We will schedule that at nawa ay magdesisyon ka na, Panginoon, susunod po ako sa tubig ng bautismo. At nakita ko po na hindi ako nagkamali ng desisyon. Nang pagpunta sa church, na makilala ko kayo, na meron palang ganitong gawain na itinuturo ang purong salita ng Panginoon, na meron palang pastor na siyang mag-aalaga ng aming kaluluwa, na meron palang blessing pagkatapos ng aming paglilingkod. Anyway mga kapatid, kahit walang blessing, dahil mahal mo ang Panginoon, gagawin mo pa rin ang para sa Kanya. You can come, sabi mo, Panginoon, I am ready for my baptism. Salamat, Panginoon, dahil may nag-share sa akin ng salita ng Diyos. Merong nagpakilala sa aking tagapagligtas. At para sa ating mga kapatid, sa mga members, what will you do? Na kung ang plano pala ng Diyos ay paganda, hindi pa pasama mga kapatid papabuti ang gawa ng Diyos sa atin. Na kung tayo ay gagamitin ng Diyos, pagkatapos natin makakilala, may mga pagkilos ang gagawin sa atin. Mag-aakay tayo ng mga kaluluwa, magdadala tayo ng mga mahal natin sa buhay, na kung papaanong ginawa ng Diyos sa buhay natin, ay gayon din ang gawin ng Diyos sa kanila. Kung papaanong pinagpapala na tayo ngayon, ganun na din ang gagawin ng Diyos sa kanila. But first, mga kapatid, i-commit muna natin ang ating mga sarili. Ako bilang tatay, i-commit ko ang aking pamilya. Hanggat sila'y nasa aking bakuran, dadalhin ko sila sa Panginoon. Hanggat sila'y buhay, hanggat ako'y nandito, ay sama-sama kami maglilingkod sa Panginoon. Anyway mga kapatid, that is the nature ng buhay natin. Hindi natin na gusto na lagi tayo nakalubok sa problema, lagi tayo nakalugmok sa kasalanan. Sana dumating din sa panahon na tayo'y magsawa, na dumating tayo sa ating pananaw, sa ating diwa, na ayaw na natin itong ganitong klase ng buhay. Sawa na tayo, pagod na tayo. Ganyan na ang nakikita natin, ganyan na ang buhay na meron tayo sa paligid natin. And this time, sana mangyari sa mismong tahanan natin. Mga kapatid, purihin ng Diyos kung ikaw ay nagpapatuloy. Purihin ng Diyos kung ikaw ay andyan ngayon, na kahit ikaw'y busy mula Lunes hanggang Sabado, trabaho ka ng trabaho, pero pag oras ng Sunday, bibit-bitin mo na ang pamilya at magpapasalamat kayo at maglilingkod kayo sa Panginoon at magpapasalamat kayo. May church, may pastor, may salita ng Diyos na siyang ibinibigay sa atin para mabuhay tayo ng may kapayapaan. Mga kapatid, ang bigat ng ating buhay ngayon, nakikita na natin yan sa mga kapitbahay natin, nakikita natin yan sa mga kakilala natin, na kung walang Diyos sa buhay natin, napakagulo, napakasalimuot ng buhay natin. Dakilang Diyos, marami pong salamat. Patuloy niyo po kaming gamitin sa inyong ministeryo. Wala po kaming pinag-uusapang pera, walang pinag-uusapan na salapi dito. Laging buhay at paglilingkod at pagmamahalan sa bawat isa. Iyan po ang disenyo ng inyong nais sa buhay ng bawat isa sa amin. Ang pamilya ay pagpalain, ang pamilya ay makaalpas na sa kahirapan sa buhay, ang pamilya ay makasumpong ng kapahingahan. Kasabay nito'y maglingkod kami, Panginoon. Huwag kaming manghinawa, huwag kaming mapagod. Talagang ang diablo'y
madaya. Ang dyablo ay tuso. Panginoon, huwag kaming bumigay. Manapa kami maging matibay na laging magtiwala sa inyo. Tulungan nyo ang inyong mga anak na nagsilapit. Kilala nyo sila, nalalaman nyo ang hikbi ng kanilang mga puso at pagpatak ng kanilang mga luha. Panginoon, tulungan nyo kami. Tulungan nyo po ang bawat mga magulang, ang bawat mga anak na maging tapat sa inyo at patuloy na naglilingkod sa inyo. Kung wala po kayo, wala kami. Salamat. Pagpalain nyo po ang bawat isa na nagsilapit. Ito po'y aming panalangin. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Everybody say, Amen at Amen. Kung may magagawa ang Diyos, alam ko may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam ko may magagawa ang Diyos. And the people say, Amen. At tayo po ay tutungo na sa ating pagkakaloob, pagbibigay sa Panginoon. At anuman ang bagay na ibinigay natin sa Panginoon ay iyon din ang magiging sukat ng ating pagpapala. Kaya ito rin po ang sukatan na hindi lang tayo nag-worship sa Panginoon, kundi ma-manifest yung pag-ibig natin. Hindi naman po pwede na sasabihin natin, Panginoon, mahal ko kayo. Okay? Sa isang lalaki na nagsasabing, mahal ko kayo, okay, lalo kapag nanliligaw, tapos walang dalang chocolate yan, tsaka walang dalang rosas, hindi totoo yun. Ang nagsasabing, I love you, may dala-dala lagi yan kahit choknat man lang. Kahit panutya, may dala-dala man lang yan. Kahit 1 kilong asukal, may madala man lang yan. Okay, ngayon, pag sinabi natin mahal natin ng Panginoon, may dala-dala rin po tayo. At yan sa binigay po natin na yan, ang siyang magiging panukat din ng ating pagpapala. Awitin po natin ang Turn Your Eyes Upon Jesus. Habang tayo po ay nagbibigay at nagkakaloob sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ang paglilingkod natin ay hindi depende sa tao. At hindi ko rin ibabase ang pagpunta ko sa church dahil sa tao. Ako lagi at ang Panginoon yan. Okay, ready? Go. Oh, soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior. And life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Through depth into life everlasting. He passed and we follow Him there. Over us say no more hath dominion, for more than conquerors we are. Turn your
Jesus, look full in His wonderful grace, and the things of earth will grow strange. Tayo na po tayong lahat. Third stanza. His word shall not fail you, He promised. Believe Him and all will be well. Then go to a world that is dying, His perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Brother Sam, please, opening sa ating offertory prayer. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon Diyos, sa mga Panginoon sa lahat, marami pong salamat sa mensahe na aming pong napakinggan. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga nagbahagi po na kanilang ikapu. Sa bawat nagbigay, Panginoon, ibalik niyo po ito ng doble at higit sa kanila, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa patatapos po ng service ng mamaya, Panginoon. Kami pong gumabay sa aming programa, sa aming pong pastor, sa bawat membro, sa bawat bisita po na meron ngayon. Kami po lubos na nagpapasalamat sa iyong biyaya, pag-iingat, at iyong pong pagtatapat sa amin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, makakaupo na po tayo. Ilang announcement lamang po bago tayo tumungo sa ating hapunan. Alright, nagpapasalamat ba kayo na ang church natin ay may libreng hapunan? Ay, hapunan. Tanghalian pala. Tanghalian. Pag hapunan yan marami-rami yan. Ano lang naman to? Kumbaga, matighawan lang ng konti yung ating tagutom. At kung kayo'y kinapos, ituloy ninyo sa bahay ninyo. Alright, andyan pa po ba kayo? Alright, sa ating announcement po, ang ating pong worship service sa Sunday, hindi po ganitong oras, gagawin po natin ng hapon. Okay? Dahil, birthday ko po yan eh. Ayoko ng surprise, gusto ko po ay gawin na lang natin ng hapon yung ating pananambahan. Okay? At kasabay na yung aming ang aking kaarawan. Okay lang ba yung mga kapatid? Kung ayaw nyo i-celebrate, di gawin natin ng umaga. Sino sa inyo ang pupunta ng hapon? Anong oras ba yung sinabi ko, mami? 4 p.m. Alas 4. Kaya gawin na ninyo lahat. Maglaban na kayo, maglinis na kayo ng bahay, baliktarin na ninyo yung bahay ninyo. Okay, tapos laban na ninyo yung mga anak ninyo. Yan. Tapos pagdating ng alas 4, balik tayo sa Panginoon. Ayan. May espiritu dyan. Alright. Ariglado po mga kapatid. Alas 4 tayo ng hapon sa darating po na Sunday. And then November 1, Wednesday po yan. Araw po ng mga patay. Meron po ba kayong lakad ng araw po ng November 1? Gusto nyo po bang may gawain? Okay, lahat ng may mga gusto ng gawain, pumunta kayo dito at sasalubungin kayo ng espiritong pastor. Wala po tayong gawain ng mga oras na yan kasi November 1. Baka yung iba sa inyo ay dumalaw o may mga pupuntahan. So, magliliway muna tayo na kayo po ay dalawin ng inyong mga mahal sa buhay sa inyong mga bahay. Hindi tayo naniniwala sa mga multo-multo. Ha? Baka kayo naniniwala. Pagka kayo po ay naging Kristiyano na, mga kapatid, nakikinig pa ba? Mga kids, nakikinig pa ba kayo? Wala na po tayo sa mga ganong mga kinakatakutang mga pamahiin ng Pilipino. Kasi po, yung mga tiyanak na yan, yung mga duwende na yan, andyan lang yan sa paligid ninyo. Tumingin kayo ngayon. Ayan.
Wala na po yung mga kapre na yan, yung mga humahaba pa yung dila na yan, yung mga nakakakita pa sa inyo ng mga white rose. Ano? White lady pala. What ba white rose? Wala nang mga ganyan. Kasi once na ikaw ay nakakilala na sa Panginoon, yung mga yan, takot na. Wala na silang magagawa sa inyo. Ang mga nakikita na lang po natin na parang mga ginagawa ng dyablo ay yung mga kampon niya. Hindi po yung mga patay natin, mga mahal sa buhay, ang nagpapakita pa sa atin. Kasi kailanman, hindi na po nila magagawa yan. Pastor, bakit ganun? Nakita ko yung lola ko. Paano? Baka nung namatay yan, hindi ka nagpatawad sa lola mo. Nag-aanyo. Kayang mag-anyong tao ang dyablo, mga kapatid. Nakikinig po ba kayo? Nag-aanyong tao. Okay? Kaya pinakawala na tayo ng Diyos sa ganon. Mga kapatid, naniniwala po ba kayo sa sinasabi ko? Kasi kung gusto ko yan, gusto ko talagang makakita. Dahil matapang akong tao. Pag nakakita ako ng ganyan mga kapatid, sabay takbo. Ano? Ganun lang yun. Okay? Nakalay ba ako? Okay na anak, i-off muna natin. Okay. Alright, and then this time, ay wala po tayong midweek service.